Isang ordinaryong hapon sa Manila. Nakabitin ng mababa ang araw, naghahagis ng mahahabang anino sa abalang kalye habang nagmamadali ang mga tao pauwi mula sa trabaho. Kabilang sa karamihan ay isang pamilyar na figura, nakasimple lang na plain shirt at jeans. Sa karamihan, basta-basta lang siyang nahahalo. Pero sa mga tumitingin ng mabuti, walang pagkakamali, siya mismo ang boxing legend, si Manny Pacquiao. Tahimik siyang naglalakad, mga kamay sa bulsa, binabati ang ilang fans na nakakilala sa kanya. Para kay Manny, wala itong kakaiba. Kahit sa kanyang katanyagan at yaman, mas gusto niyang mabuhay na parang ordinaryong tao, nakikihalubilo sa mga taong lagi niyang kinakatawan. Pero ng araw na iyon, may nangyari na nakakuha ng atensyon ng lahat. Mula sa sulok ng kalye, lumitaw ang isang payat na lalaki. Gunitang-gunita ang damit, magulo ang buhok, at pagod ang mukha na parang maraming gabi nang natulog sa bangketa. Nag-aalangan ang mga hakbang niya, nakayuko ang tingin, na parang hindi sigurado kung lalapit ba siya. Sa wakas, nang makalap ang kaunting tapang na natira, mahina niyang sinabi, "Sir, pwedeng makahingi ng $1 isa?" Natigilan ang lahat. May mga tumatawa sa paligid, nagbubulungan. Tinatanong ba talaga niya si Manny Pacquiao ng $1? May iba pang tumawa sa lahat ng tao. Sa kanila, katawa-tawa ito. Narito ang isang homeless na humihingi ng $1 isa sa isang multimillionaire, world champion at senador. Siguradong iiwasan lang ni Manny itataboy o tatawanan. Sabi nga, busy, malayo o minsan malamig ang mga sikat. Pero hindi tumawa si Manny. Hindi siya tumalikod. Tumigil siya at tumingin ng diretsyo sa lalaki, walang mababasa sa ekspresyon niya. Kinabahan ng homeless, handa na sa rejection, nagsisisi na siguro na nagtatanong siya. At saka nagsalita si Manny. Bakit $1 isa lang? Natigilan ang lahat sa tanong na iyon. Lumapit pa ang mga nakapaligid, curious na curious. Bakit hindi niya basta binigyan na lang at umalis? Bakit ganoong kakaibang tanong? Nanginginig ang labi ng homeless habang sinusubukang ipaliwanag. Halos bulong na lang ang boses niya. At sa sandaling iyon, tumahimik ang kalye. Gustong-gusto ng lahat marinig ang susunod na mangyayari dahil walang nakahanda sa gagawin ni Manny. Nang sumagot ang homeless, biglang tumahimik lalo ang paligid. Ang tanong ni Manny na bakit $1 isa, ay nanatili sa hangin, mas malakas pa sa ingay ng mga busina at usapan sa paligid. Nilunok ng mahigpit ng lalaki ang laway, naglilipat-lipat ang tingin sa pagitan ni Manny at ng mga curious na tao. Sandaling ang parang aatakbuhin na niya ang kahihiyan, pero may something sa matatag na tingin ni Manny, hindi nang aasar, hindi nanunuya, na nagbigay sa kanya ng lakas magsalita. Hindi naman po ako nang hihingi ng marami, mahinang sabi niya. $1 lang po, sapat na para makabili ng tinapay, baka tubig pa. Yun lang po ang gusto ko ngayon para hindi na ulit matulog ng gutom. Simple ang mga salita, pero bigat na bigat ng libu-libong gabing puno ng hirap. Nagkatinginan ang mga tao sa paligid, may ilang nag-iwas ng tingin. May nag-iling-iling, nagbubulong ng masakit. Bakit hindi na lang siya maghanap ng trabaho, bulong ng isa. Lagi na lang humihingi ng limos, sabi ng iba. May grupo ng mga kabataan na tumatawa ng malakas, nagkakantiyawan. Isipin mo, humihingi kay Manny Pacquiao ng $1. Baka sa kape lang niya yun naubos. Bumaba ang tingin ng homeless, halos hindi na makayanan ang kahihiyan. Narinig na niya dati ang mga salitang iyon. Sa mata ng mundo, invisible siya, o mas masahol pa, pabigat. Pero hindi gumalaw si Manny. Nanatili siyang nakatayo doon, buong atensyon sa lalaki sa harap niya. Ang katahimikan niya, ang pagiging kalmado, ay nagsimulang makabagabag sa mga tao sa paligid. Sa wakas, nagtanong ulit si Manny. Ilang taon ka nang nakatira sa kalye? Nagdalawang isip ang lalaki pagkatapos ay huminga ng malalim. 3 taon na po. Nawalan po ako ng trabaho. Umalis ang asawa ko kasama ang mga anak ko. Hindi ko na sila nakita. May araw na nanghihingi ako. May araw na hindi na ako mag-abala. Basta ang mga tao, dumadaan lang para wala lang ako. Ngayon, naisip ko baka may makikinig. Nanginig ang boses niya sa huling salita, at mabilis niyang pinunasan ang mata, nahihiya. Nagbago ang pakiramdam ng karamihan. May mga ngayon ay mukhang guilty na, may mga curious pa rin.
May babaeng mahinang bulong sa kaibigan, hindi ko alam. Hindi naman pala siya nang hihingi ng marami, konting tulong lang. Pero hindi lahat na antig. May lalaking nakasuit na ng uyam. Huwag kayong magpaloko. May kwento lahat yan. Para sa alak o droga lang yan. Tumingin si Manny sa lalaking iyon at sa unang pagkakataon, medyo tumigas ang kalmadong mukha niya. Kakilala mo ba siya? Alam mo ba ang kwento niya? Natigilan ang businessman, walang masagot. Hindi malakas ang boses ni Manny, pero may authority na tumahimik ang buong kalye. Lumingon ulit siya sa homeless. Humihingi ka ng $1 isa, sabi niya ng maingat. Sapat lang para mabuhay sa araw na ito. Pero sabihin mo sa akin yun lang ba talaga ang gusto mo sa buhay? Napakurap ang lalaki, hindi sigurado kung ano ang isasagot. Nanginginig ang kamay habang nakahawak sa strap ng sira niyang bag. Hindi ko na po alam. Gusto ko lang po hindi gutom. Tumango ng dahan-dahan si Manny. Naintindihan niya. Ang gutom ay malupit. Hindi lang pinapanghina ang katawan, sinisira rin ang kaluluwa. Sa oras na iyon, lalong dumami ang mga tao, itinaas ang phones, nagre-record ng bawat segundo. Parang buong mundo ang humihinga. At doon, ginawa ni Manny ang hindi inaasahan ng kahit sino. Lumuhod siya, binaba ang sarili para magkatinginan sila ng homeless. Sa isang galaw lang na iyon, nawala ang distansya sa pagitan ng boxing legend at ng isang taong nakalimutan ng lipunan. Humihingi ka ng $1 isa, sabi ni Manny ng mahina pero malinaw. Pero gusto ko ibigay sa'yo ang higit pa dyan. Gusto ko ibigay sa'yo ang respeto. Nanlaki ang mata ng lalaki. Sa loob ng maraming taon, parang hindi na tao ang trato sa kanya. Walang nagsalita sa kanya ng ganito. Walang tumingin sa kanya ng walang pang-aasar o awa. Nanginginig ang labi niya, pero walang lumalabas na salita. Tahimik ang lahat, na bigla sa sinabi ni Manny. Kahit ang mga nang uyam kanina, ngayon mukhang nahihiya na. At habang lumalaki ang tensyon, lumalaki rin ang tanong, ano pa ba ang gagawin ni Manny? Bibigyan ba niya ng $1 isa? Aalis ba siya pagkatapos ng mensahe? O may mas malaki pang mangyayari? Ang sagot ay darating at magpapashock sa lahat doon. Kung nakita mo na ang isang taong hinusgahan ng mali lang dahil humingi ng tulong, comment sa baba kung saan mo ito pinapanood dahil ang susunod na mangyayari ay magpapanganga sa iyo. Nanatiling mabigat ang katahimikan pagkatapos ng sinabi ni Manny na gusto ko ibigay sa iyo ang respeto. Nagkatinginan ang mga tao, hindi sigurado kung paano magre-react. May mga nagpalipat-lipat ng paa, nawala na ang mga ngisi kanina, pero may iba pang ayaw pa ring bitawan ang sinisis nila. Mula sa likod, may lalaking naka-crisp polo na tumawa ng malakas. Respeto. Hindi yun ang kailangan niya. Shower at trabaho ang kailangan niyan. Tumawa rin ang ilang katabi niya at lalong bumagsak ang balikat ng homeless. Nanginginig ang kamay habang nakatingin sa bitak-bitak na pavement. Naranasan na niya ito dati, pinagtatawanan, pinababayaan, hinuhusgahan ng mga hindi niya kilala. Sandali, sana hindi na lang siya lumapit kay Manny. May mas matalim pang boses na sumingit. Huwag mo nang sayangin ang pera mo sa kanya, Pacquiao. Pare-pareho lang yan. Kunin nila ang ibibigay mo, bukas nandyan pa rin. Isinara ng homeless ang mata. Mas masakit pa ang mga salitang iyon kaysa sa gutom. Pakiramdam niya, hinubaran siya ng dignidad sa harap ng kamera at mga estranghero. Nanginginig ang katawan niya sa kahihiyan at halos bulong na sinabi niya. Baka dapat umalis na lang ako. Pero bago siya makagalaw, inilagay ni Manny ang kamay ng marahan sa balikat niya. Simple lang ang galaw, pero mas malakas pa sa lahat ng kalupitan sa paligid. Ang hawak na iyon ang nagsasabing, hindi ka invisible. Mahalaga ka. Tahimik ulit ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Manny, tinitingnan ang bawat mukha sa karamihan. Hindi siya galit, pero may tahimik na authority sa mata niya na humihingi ng respeto. Bakit ba, tanong ni Manny ng kalmado, kapag ang isang nakasuit humihingi ng milyon-milyong utang, businessman siya. Pero kapag ang gutom na tao humihingi ng $1 isa, tamad na siya. Parang suntok ang mga salita, matigas at hindi maikakaila. Nagkaroon ng bulungan sa karamihan. May mga nag-iwas ng tingin, nahihiya. Ang mga tumawa kanina, ngayon tahimik na. Tumingala ang homeless, kumikislap ang mata.
Hindi pa niya narinig na ipinagtanggol siya ng ganito, lalo na ng isang katulad ni Manny Pacquiao. Pero hindi pa tapos ang mga nang-aasar. May binata na may hawak na phone na bulong. Para lang yan sa kamera. Porma lang. Narinig ni Manny pero hindi siya natinag. Sa halip, itinuro niya ang mga phone na nakatutok. Kung nagre-record ang mga kamera na yan, mabuti. Hayaan nating makita ng mundo. Makita kung paano natin trinato ang mahihirap. Makita kung gaano kabilis tayo tumawa sa sakit ng iba. Baka sakali matuto tayo kung ano ang kailangang baguhin. Nagbago ulit ang pakiramdam ng karamihan. Ang dating curiosity ngayon ay nagiging paghanga na. Hindi lang ipinagtatanggol ni Manny ang isang tao, hinahamon niya ang lahat, live at online, na harapin ang sariling prejudice. Overwhelmed, bulong ng homeless. Sir, hindi ko po deserve ang kabutihan niyo. Lumapit pa si Manny, matatag pero malumanay ang boses. Bawat tao ay may karapatan sa kabutihan. Huwag kang maniwala sa kabaligtaran yan. At doon, bumigay na ang lalaki. Tumulo ng malaya ang luha sa mukha niya. Sa loob ng maraming taon, sinabi sa kanya ng mundo, sa salita, sa gawa, sa katahimikan, na walang halaga siya. Pero sa sandaling iyon, ibinalik ni Manny ang isang bagay na priceless, dignidad. Pero nanatiling may tensyon ang hangin. Ano ba talaga ang gagawin ni Manny? Bibigyan ba niya ng barya, ng pera, o matitira sa salita lang? Isa sa mga kasama ni Manny nag-aalala, bulong. Tara na, champ. Huwag na natin pahabain to. Kahit ang mga anak niya na nanonood sa malayo, mukhang nag-aalala rin. Pero nanatili si Manny. Hindi niya inalis ang tingin. Ang lalaking ito humingi sa akin ng $1 isa, sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Pero ang totoong hiningi niya ay paalala na nakikita siya, naririnig siya, at mahalaga siya. Lalong lumakas ang bulungan, halo ng guilt at pagkamangha. Ang mga nang-uyam kanina, ngayon tumatango na rin, nahihiya sa sariling salita. Humikbi ang homeless, hawak pa rin ang sira niyang bag. Gusto ko lang po kumain ngayon, pag-amin niya, nabibiyak ang boses. Umiti ng mahina si Manny. At kakain ka. Pero hindi lang ngayon. Natigilan ang lahat. Zoom in ang mga phone. May malaking mangyayari at alam ng lahat iyon. Tumingin ang homeless kay Manny nang nalilito. Sir, ano po ang ibig niyong sabihin? Dahan-dahang tumayo si Manny, commanding ang presensya sa buong kalye. Namatay ang mga bulungan. Inabot niya ang bulsa at lahat huminga. Inaasahan ng lahat na lalabas ang isang barya o maliit na pera para matapos na lang. Pero sa kaibuturan, alam ng lahat, ito ay higit pa sa inaasahan dahil si Manny Pacquiao ay sasabog sa lahat. Kung ikaw ay nandun, nanonood habang nagaganap ito, ano sa tingin mo ang gagawin ni Manny? Comment ang guess mo sa baba dahil ang katotohanan ay magpapanganga sa'yo. May kuryente sa hangin, puno ng anticipation. Lahat ng mata nakafocus kay Manny Pacquiao habang inaabot ang bulsa. Mabilis ang tibok ng puso ng homeless. Handa na siya sa karaniwang ritual, maliit na barya o kulubot na pera, itatapon na parang buto sa gutom na aso. Naranasan na niya ito ng maraming beses. Pero huminto si Manny. Hindi agad niya kinuha ang pera. Sa halip, lumuhod ulit siya ng dahan-dahan hanggang magka-level ang mata nila. Napahalinghing ng mahina ang karamihan. Ito ay hindi postura ng isang celebrity na nakatingala sa mahirap. Ito ay isang champion na nagpapakumbaba para makita ang isang taong nakalimutan ng mundo. Tingnan mo ako, sabi ni Manny ng marahan. Nagdalawang isip ang lalaki pero itinaas ang tingin. Mapula ang mata, puno ng sakit at rejection sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang labi, walang masabi. Humihingi ka ng $1 isa, tuloy ni Manny, kalmado pero naririnig ng lahat. Pero gusto ko malaman mo ito. Mas mahalaga ka kaysa $1 isa. Mas mahalaga ka kaysa sa nakikita ng mga tao kapag tumitingin sila sa'yo. Mabilis na kumurap ang lalaki, parang hindi makapaniwala. Sa loob ng maraming taon, invisible siya. Ngayon, ang taong kilala ng buong mundo ay nagsasabing mahalaga siya. Tahimik ang karamihan. Kahit ang mga nang-uyam kanina, lumapit pa, nakasulat ang kahihiyan sa mukha. May babae sa harap na bulong. Hindi lang pera ang ibinibigay niya. Dignidad ang ibinibigay niya.
Tumingin si Manny sa mga nanonood pagkatapos ay bumalik sa lalaki. Ang respeto, sabi niya ng matigas, ay hindi pinaglalaban sa yaman o katanyagan. Ang respeto ay ibinibigay dahil bawat buhay ng tao ay may halaga. At ngayon, gusto ko ipakita sa iyo na nakikita ka. Nanginginig ang baba ng homeless. Bulong niya ng paos. Walang-walang nagsalita sa akin ng ganito. Umiti ng mahina si Manny. Kaya ngayon ang unang beses. Inabot ulit niya ang bulsa, at sa pagkakataong ito, hindi isang barya ang nilabas, kundi isang maayos na tupi ng mga pera. Napahiyaw ng mahina ang karamihan. May mga nag-unat ng lieg para makita kung magkano. May itinaas pa lalo ang phone. Nanlaki ang mata ng lalaki. Instinto niya ay itulak iyon palayo. Hindi po, sir. Sobrang dami na po, $, isa lang po ang hiningi ko. Umiling ng mahina si Manny. Humihingi ka ng $, isa para makakain ngayon. Pero gusto ko mabuhay ka lampas pa sa araw na ito. Tanggapin mo ito hindi bilang limos. Tanggapin mo ito bilang paalala na maisaysay ang buhay mo. Nanginginig ng husto ang kamay ng lalaki habang inilalagay ni Manny ang bundle sa palad niya. Halos hindi na siya makahinga. Nagbulungan ang karamihan, disbelief na kumakalat. Binigyan ba talaga niya ng ganyan karami? Siguradong libo-libo yun. Hindi ka panipaniwala. Pero hindi pa tapos si Manny. Tumingin siya sa paligid at itinaas ng bahagya ang boses. Ilan sa atin ang dumadaan sa katulad niya araw-araw? Ilan sa atin ang nagsasabing mas mababa sila kaysa sa atin dahil lang humihingi sila ng tulong? Ang katahimikan ay nakakabingi. Nag-iwas ng tingin ang mga tao, nakatingin sa lupa, nahihiya. Nawala na ang tawa kanina, napalitan ng bigat ng pag-iisip. Ang tunay na lakas, tuloy ni Manny, ay hindi sinusukat sa dami ng titulo o pera. Ang tunay na lakas ay sinusukat sa paano mo trinato ang mga walang-wala. Ang mga salita ay tumagos ng malalim. Kahit ang mga nang-uyam, ngayon tumatango ng dahan-dahan, napahiya. Hinawakan ng mahigpit ng homeless ang pera sa dibdib, tumutulo ng malaya ang luha. Salamat po. Salamat po, sir. Nagligtas kayo sa akin. Makakakain ako. Nabiyak ang boses niya, overwhelmed sa emosyon. Inilagay ni Manny ang kamay sa balikat niya nang may pagpapalakas loob. Ang perang ito ay makakatulong sa iyo ngayon. Pero ang gusto ko tandaan mo ay ito, huwag kang maniwala sa kasinungalingan na walang halaga ka. Tumayo ka. Maniwala ka sa sarili mo. At kapag kaya mo na, tulungan mo rin ang iba. Umiiyak na ng todo ang lalaki, tinakpan ang mukha ng mga kamay. Tahimik na nanonood ang karamihan, marami rin ang nagpupunas ng sariling luha. Ano ang nagsimula bilang simpleng hingi ng $, isa, naging malakas na leksyon na hindi malilimutan ng sinumang nandun. May isa sa karamihan na bulong sa sarili. Dumating kami dito para makita ang isang champion. Pero ngayon, nakakita kami ng higit pa riyan. Nagbago ng lubos ang energy. Ang mga nang-uyam kanina, ngayon nakayuko. Ang mga dating tumitingin sa homeless nang may pang-aasar, ngayon may awa na. At si Manny, hindi siya nagmamalaki, hindi humihingi ng palakpakan. Tumayo lang siya, tinulungan ang lalaki tumayo, at binigyan ng huling tango ng pagpapalakas loob. Nakuha ng kamera ang lahat, ang pagluhod, ang bundle ng pera, ang luha, ang mensahe ng respeto. Sa loob ng ilang oras, viral na ang video, nagdudulot ng diskusyon, paghanga, at inspirasyon sa buong mundo. Pero sa tahimik na sandaling iyon sa kalye, malinaw na ang leksyon. Ang $1 ay naging higit pa, spark ng pagkatao na nagliwanag sa buong karamihan. Ano ang susunod na mangyayari ay hindi lang magpapahiya sa mga nang-uyam doon, ito ay mag-i-inspire sa milyon-milyon sa buong mundo. Hawak pa rin ng homeless ang bundle ng pera sa dibdib na parang lifeline. Nanginginig ang katawan habang lumalabas ang hikbi sa tensyon ng kalye. Sa loob ng maraming taon, invisible siya, anino na iniiwasan ng mga tao. Ngayon, sa harap niya ay isang lalaking nakita lang niya sa DCE, isang legend, isang champion, na nagsasabing mahalaga siya. Nagbubulungan ang karamihan sa disbelief. May humahanga, may tahimik na nagre-record, alam na may mas malaki ito kaysa simpleng kabutihan. Pero hindi pa tapos si Manny. Lumingon siya, tinitingnan isa-isa ang mga nanonood, kalmado pero may kapangyarihan ang boses.
Nakita niya lahat ang nangyari dito, simula niya. Humingi sa akin ang lalaking ito ng $1 isa. $1 lang. At ilan sa inyo ang tumawa? Ilan sa inyo ang humusga bago pa malaman ang kwento niya? Mabigat ang mga salita. Bumaba ang mga mukha. May ibinaba ang phone, nahihiya sa mga sinabi kanina. Ang lalaking nakapolo na ng uyam tungkol sa shower at trabaho, nagpalipat-lipat ng paa, hindi makatingin kay Manny. Tuloy ni Manny. Nakatira tayo sa mundong madaling lakaran ang mahihirap, pagtawanan ang mahina, at asahan ang pinakamasama. Pero gaano kadalas tayo tumigil at nagtatanong kung bakit? Gaano kadalas natin tinanong ang sakit, ang paglalakbay, ang laban nila? Humikbi ang homeless, nanginginig ang kamay habang pinupunasan ang mukha. Inabot ni Manny, pinatay ang kanya para tumayo ng matatag. Huwag mong itago ang luha mo. Walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Ang kahihiyan ay sa mga nakakakita ng pagdurusa pero walang ginagawa. Tumango ng dahan-dahan ang karamihan. Kahit ang mga dating nagdududa, ngayon mukhang naantig na, malambot ang ekspresyon. Itinaas ni Manny ang kamay ng lalaki, ang kamay na may hawak na bundle ng pera, at ipinakita sa lahat. Ang lalaking ito ay hindi pulubi. Hindi siya pabigat. Siya ay paalala. Paalala na kahit sino sa atin ay pwedeng mapunta sa lugar niya kung magbago ang buhay. Kaya sabihin niyo sa akin, sino ba talaga ang mas dakila sa atin? Nagkaroon ng kilabot sa mga nanonood. Nakuha ng phone ang sandali. Kumikislap ang ilaw sa kalmadong mukha ni Manny. Halos hindi makapagsalita ang homeless. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Binigyan niyo po ako ng higit pa sa pangarap ko. Umiti ng mahina si Manny. Kung ganoon, mangako ka sa akin ng isang bagay. Kapag tumayo ka ulit, kapag nahanap mo ulit ang lakas mo, tulungan mo ang iba na pakiramdam invisible. Ipagpatuloy mo ang respeto na ito. Tumango ng paulit-ulit ang lalaki, tumutulo ulit ang luha. Pangako po. Pangako ko po. Sa unang pagkakataon, pumalakpak ang karamihan. Hindi yung malakas na sigaw sa boxing ring, kundi mabagal, taos puso na palakpakan na lalong lumakas. Pero itinaas ni Manny ang kamay, humingi ng katahimikan. Hindi pa tapos. Pumapalakpak kayo ngayon, sabi niya, pero madali ang palakpakan. Ang totoong tanong ay, ano ang gagawin niyo pag alis niyo rito? Dadaan pa rin ba kayo sa susunod na gutom at tatawanan, o maaalala niyo ang sandaling ito at pipiliin ang kabutihan? Ang tanong ay nanatili sa hangin, mas mabigat pa sa anumang suntok na itinama ni Manny. Tumagos ito ng malalim sa konsensya. Bulong ng businessman na ng uyam kanina, sa wala lang. Tama siya. Dadaan tayo araw-araw. May babae sa harap na may hawak na kamay ng anak, yumuko at bulong. Huwag mong kalilimutan ito, ha? Lagi kang tumulong kapag kaya mo. Tumango ang batang babae, malaki ang mata. Luhod ulit ang homeless, overwhelmed. Hinahalikan niya ang kamay ni Manny habang umiiyak. Nagligtas kayo sa akin. Hindi lang sa pera, kundi sa kaluluwa ko. Lumuhod ulit si Manny, marahang itinayo siya. Walang lalaking dapat yumuko sa iba. Tumayo ka ng matatag. May dignidad ka. Huwag mong hayaang kunin ng kahit sino iyon mula sa'yo. Kumikislap ang kamera. Ang larawang iyon, ang champion na itinataas ang kamay ng isang nakalimutang tao, ay malapit ng umikot sa buong mundo. Pero si Manny mismo, hindi na natili sa papuri. Lumapit siya sa lalaki at mahinang sinabi. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa'yo. Tandaan mo, mas mahalaga ka kaysa sa pinaniniwalaan mo. Tumango ang lalaki, nanginginig pa rin. Pero iba na ang postura niya. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, medyo tumaas siya ng kaunti. Lalong lumakas ang palakpakan, pero hindi nagtagal si Manny. Tumingin siya sa paligid, hinamon ulit ang lahat. Kung naniniwala kayong ang respeto ay para sa lahat, huwag lang palakpakan. Ipakita nyo. Pamuhayin nyo. Maging ang isa na pumipili ng awa. Sumabog ulit ang karamihan, hindi lang palakpakan, kundi sigawan ng pagsang-ayon. May mga naglabas na ng pitaka, lumapit sa homeless. Hindi dahil sa awa lang, kundi sa pakikiisa. Lumayo si Manny, hinayaan na ang sandali ay sa lalaki na. Hindi niya hinanap ang spotlight.
Gusto niya makita ng mundo ang pagkatao ng walang filter. At habang patuloy ang pag-record ng kamera, ang kwento ng $1 isa na hingi ay naging global na leksyon tungkol sa dignidad, respeto, at tunay na kahulugan ng lakas. Sumasang-ayon ka ba kay Manny na ang tunay na lakas ay sinusukat sa awa, hindi sa yaman o titulo? Comment safety kung naniniwala kang ang respeto ay para sa lahat. Buhay na buhay ang kalye sa energy. Nagbago ang atmosphere. Ang dating awkward at halos malupit na eksena ay naging isang bagay na malalim. Ang mga estrangherong ng uyam kanina ay magkatabi na ngayon, pumapalakpak at tumatango ng may respeto. Hawak pa rin ng homeless ang bundle ng pera malapit sa dibdib, nanginginig ang daliri. Pero nagbago ang mata niya. Hindi na nakayuko, hindi na malabo dahil sa rejection, mailiwanag na. May pag-asa. Inilagay ni Manny ang kamay sa likod niya, ginabayahan patungo sa bench sa malapit. Umupo ka, sabi ni Manny ng mahina. Mabigat ang dala mo. Magpahinga tayo sandali. Sumunod ang lalaki, overwhelmed pa rin, pero paulit-ulit ang bulong niya. Salamat po. Salamat po. Sa paligid nila, abala ang karamihan. Patuloy ang pag-record ng phone. Bulungan. Hindi ka panipaniwala. Si Pacquiao talaga. Viral na siguradong ito. Pero parang hindi napapansin ni Manny ang kamera. Nakatuon pa rin ang atensyon sa lalaki. Lumuhod ulit siya, inayos ang sirang sapatos ng lalaki, itinali ang maluwag na lace na parang kapatid ang inaalagaan. Napahiyaw ng mahina ang karamihan. Narito ang world champion, senador, sikat sa buong mundo, yumuyuko para itali ang sapatos ng isang taong itinakwil ng lipunan. At doon, may isang nanonood na hindi pa nakakilala, biglang bulong. Teka, si Manny Pacquiao ba yun? Mabilis na kumalat ang bulong, parang apoy. Naglingon ang mga ulo, nanlaki ang mata, zoom in ang phone. Siya nga. People's Champ, tinutulungan ang homeless. Diyos ko, totoo ito. Sabay-sabay nilang na-realize, hindi basta mabuting estranghero ito. Isa ito sa pinakasikat na atleta sa mundo. Isang lalaking may lahat ng dahilan para umiwas, pero pinili niyang tumigil, makinig at magmahal. Narinig din ng homeless ang bulungan. Biglang itinaas ang ulo, nalilito. Tumingin kay Manny, nanginginig ang boses. Ikaw pala yung boxer, yung champion. Umiti ng mahina si Manny, halos nahihiya. Pero ngayon, tao lang ako, katulad mo. Nanganga ang bibig ng lalaki. Tumulo ulit ang luha, pero hindi na lang sakit, may pagkamangha na. Bakit po ang isang katulad niyo titigil para sa akin? Wala naman po ako. Umiling ng matigas si Manny. Huwag mong sabihing wala ka. Ang katanyagan, titulo, pera, hindi yan ang nagpapadakila sa tao. Ang nagpapadakila sa tao ay ang puso. At ikaw, kaibigan, may puso pa ring tumitibok, lumalaban pa rin. Mas mahalaga yan kaysa sa lahat ng sinturo na napanalunan ko. Umiiyak ulit ang lalaki, tinakpan ang mukha. Ang karamihan, halatang naantig, sumabog sa malakas na palakpakan at sigawan. Respeto. Nang uyam kanina, ngayon paghanga, hindi lang kay Manny, kundi sa leksyon na dinala niya. Isa sa mga assistant ni Manny, nag-aalala sa lalong dumaraming tao, lumapit at bulong. Sir, baka dapat na tayo umalis. Lumalaki na ito. Tumingin si Manny sa kamera at sa dumaraming tao. Tumango siya ng bahagya, pero bago umalis, lumingon ulit sa homeless. Dinggin mo ako, sabi niya ng mahina pero matatag. Hindi dito magtatapos ang sandaling ito. Gamitin mo ng maayos ang ibinigay ko. Maghanap ng pagkain. Maghanap ng matutuluyan. Pero higit sa lahat, hanapin ulit ang sariling halaga mo. Mas malakas ka kaysa sa pinaniniwalaan mo. Tumango ang lalaki, umiiyak, mahigpit ang hawak sa pera. Gagawin ko po, sir. Pangako ko po. Hinawakan ni Manny ang kamay niya ng huling beses, pagkatapos ay tumayo ng matatag. Sumabog ulit ang palakpakan, sigawan ang pangalan niya, hindi para sa laban sa ring, kundi para sa laban na ipinakita niya sa labas nito. Laban para sa dignidad, awa at hustisya. Pero hindi itinaas ni Manny ang kamao sa tagumpay. Simpleng pagtaas lang ng kamay bilang tahimik na pagbati, pagkatapos ay dahan-dahang nawala sa karamihan. Naiwan ng homeless doon, nanlalaki pa rin ang mata,
magpakailanman ang nagbago ang buhay sa ilang minuto lang. Ang mga dating umiiwas sa kanya, ngayon lumalapit, nagbibigay ng pagkain, pera, at salita ng pag-asa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na siya invisible. Nakikita na siya. At habang kumakalat ang video online, makikita rin ang mundo, hindi lang ang kabutihan, kundi ang mas malalim na katotohanan na walang sinumang mas mababa sa respeto. At ang tunay na champion ay lumalaban hindi lang sa arena, kundi sa kalye, kung saan sinusubok ang pagkatao araw-araw. Pero hindi pa tapos ang kwento. Sa loob ng ilang oras, sasabog ito sa internet, at ang susunod na mangyayari ay magpapanginig sa mundo. Pagkaalis ni Manny at ng mga kasama, baha na ang social media ng mga video. Dose-dose ng phone ang nakuhanan ng lahat mula sa iba't ibang anggulo, ang homeless na humihingi ng $1 isa, ang pagtawa ng karamihan, ang pagluhod ni Manny, at sa wakas ang life-changing na regalo na may kasamang salita ng dignidad. Sa loob ng isang oras, trending na ang hashtags, #respeto para sa lahat, #Manny the champion, $us isa leksyon. Kumalat ang clip sa Facebook, TikTok, Twitter, at YouTube. Bawat edit may caption tulad ng, kaya siya hindi lang champion sa ring. Mabilis na pinulot ng news outlets ang kwento. Lumabas ang mga headline. Manny Pacquiao tumigil sa kalye para turuan ang mundo ng awa. Mula $1 isa hanggang dignidad, leksyon ng boxing legend, viral. Nang uyam ang karamihan, sumagot si Manny Pacquiao ng pagkatao. Sumabog ang comment sections. May umamin ng sariling guilt. Pinabayaan ko na dati ang katulad niya. Ngayon iba na ang tingin ko. Nabasag ako sa video na ito. Ang respeto ay hindi dapat nakadepende sa status. Kahit mga sikat ang nag-share ng clip, pinupuri si Manny sa pagpapakita ng tunay na kadakilaan. Mga atleta, artista, politiko, mula sa iba't ibang panig ng mundo, pareho ang nararamdaman. Mas malaki ito kaysa boxing. Samantala, nagsimulang magbago ang buhay ng homeless. Ang mga dating umiiwas, ngayon nagbibigay ng pagkain, damit at matutuluyan. Lumapit ang mga local organization, inspired na tulungan siyang magkaroon ng katatagan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang init ng kabutihang bumabalot sa kanya na parang panangga. Pero ang pinakamahalaga ay hindi lang ang tulong na natanggap niya. Ito ang paraan ng pagtingin sa kanya ngayon, hindi na bilang pabigat, hindi na invisible, kundi bilang tao na may kwento, tao na may dignidad. At si Manny, nang tanungin mamaya tungkol sa sandali, hindi siya nagmalaki o kumuha ng credit. Simple lang ang sagot niya. Nagutom din ako noon. Alam ko ang pakiramdam na pinababayaan na parang wala kang halaga. Kaya hindi ko makakalimutan kung saan ako galing. Libre ang respeto. Libre ang kabutihan. Kailangan lang nating piliin ito. Ang mga salitang iyon na paulit-ulit sa mga interview at artikulo, naging puso ng viral na kwento. Nagpapaalala sa lahat na ang awa ay hindi tungkol sa malalaking galaw. Ito ay tungkol sa pagpili na makita at igalang ang pagkatao ng iba. Linggo pagkatapos, patuloy pa rin kumakalat ang clip, milyon-milyong views na. Sa mga paaralan, pinapakita ito ng mga guro para magbigay inspirasyon sa estudyante. Sa simbahan at community center, ginagamit ito ng mga leader para pag-usapan ang kababaang loob at dignidad. Kahit sa gobyerno, binabanggit ang kwento bilang patunay na ang tunay na pamumuno ay serbisyo, hindi status. Ang $1 isa na hingi ay naging global na leksyon na. Pero si Manny mismo, tumanggi na gawing tungkol sa kanya. Itinuro niya ang papuri sa lalaking may tapang na magtanong, ang nag-umpisa ng sandali. Nagsimula sa kanya, sabi ni Manny. Siya ang nagpaalala sa atin ng isang mahalagang bagay, na ang paghingi ng tulong ay hindi kahinaan. Tao lang yan. Ang homeless, habang dahan-dahang binubuo ulit ang buhay, sinabi sa isang bihirang interview habang umiiyak. Humingi ako ng $1 isa, pero ang natanggap ko ay pag-asa. Pag-asang hindi ako nakalimutan. Pag-asang makakatayo ulit ako. Ang impact ng kwento ay lumampas ng malayo sa sulok ng kalye na iyon. Nagpaalala ito sa mundo na ang mga bayani ay hindi lang ginagawa sa arena sa ilalim ng maliliwanag na ilaw. Minsan, sila ay natutuklasan sa tahimik na pagyuko sa pagtulak sa isang taong itinapon. At kaya nanatili ang leksyon. Ang tunay na champion ay hindi lumalaban para sa papuri.
Lumalaban sila para sa dignidad, para sa respeto, para sa pagkatao. Kung naniniwala kang walang sinumang dapat husgahan batay sa itsura o kalagayan, ay type ang P-Respecto sa comment at i-subscribe para sa higit pang kwento na nagpapatunay na ang kabutihan ang pinakamalaking tagumpay.